Sa maliit na bayan ng San Felipe, kilala si Naneth Yatco bilang babaeng may matalim na mata, hindi lamang sa pagtingin sa alahas, kundi pati na rin sa pagbabasa ng ugali ng tao. Sa edad na 68, retirado na siya sa pagiging jewelry appraiser, isang trabahong halos kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya. Kilala siya sa buong probinsya sa kanyang husay sa pagtukoy ng tunay at pekeng alahas. Marami ng mayayamang negosyante at kolektor ang lumapit sa kanya para magpatingin ng mamahaling singsing, kwintas at relikya. Bata pa lamang si Naneth ay masinop na siya sa pera. Nagsimula lang siya noon sa maliit na pwesto sa palengke kung saan nag-aayos siya ng sirang relo at nagbebenta ng mga lumang gamit. Sa tulong ng tiyaga at matalinong pag-iipon, nakapagpundar siya ng isang antique shop sa gitna ng bayan. Dito ibinenta niya hindi lang mga alahas, kundi pati mga antigong kasangkapan at dekorasyon mula sa iba't ibang panahon. Sa bawat gamit na kanyang hawak, parang nababasa niya ang kasaysayan nito. Kung marunong kang maghintay, darating din ang tamang oras para yumaman ka nang hindi mo namamalayan. Madalas niyang paalala sa mga batang dumadaan sa kanyang tindahan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naging madali ang buhay ni Naneth. Maaga siyang nabalo matapos pumanaw ang kanyang asawang si Renato sa sakit sa puso. Nasa kolehiyo pa lamang noon ang kanilang kaisa-isang anak na si Eman Yatco. Mula noon, mag-isa na niyang tinaguyod ang anak. Lahat ng oras at pagod niya ibinuhos para siguraduhin na hindi ito magkukulang sa kahit ano. Si Eman, na ngayoy 30 taong gulang, ay nagtapos ng kursong Business Administration sa Maynila at nakapagtayo ng isang maliit na logistics company. Hindi ito kasing yaman ng malalaking korporasyon, pero sapat para mabuhay ng maayos at makatulong sa ilan pang kababayan sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Tuwing umuuwi si Eman sa San Felipe, hindi mawawala ang eksena kung saan magkasama silang nagkakape sa maliit na balkonahe ng bahay habang nag-uusap tungkol sa negosyo at buhay. Alam mo, balak kong mag-expand sa susunod na taon, pero kailangan ko ring maghanap ng taong makakatulong sa akin para mas maging magan. Wika ni Eman habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Napangiti si Naneth, ngulit hindi na iwasang itanong, makakatulong sa negosyo o makakatulong sa buhay? Natawa si Eman at umiling. Pareho na siguro. Bilang ina, alam ni Naneth na darating ang araw na may babaeng papasok sa buhay ng kanyang anak. Ngunit dahil sa dami ng kwento niyang narinig sa kanyang mga kliyente, mga lalaking naloko ng magaganda, ngunit mapanlin lang, naging likas na sa kanya ang magduda. Hindi dahil sa ayaw niyang magkasawa ang anak, kundi dahil gusto niyang makasigurong ang babaeng iyon ay tapat at tunay ang pagmamahal. May alaala pa siya noong kabataan niya kung paano muntik na siyang malinlang ng isang kaibigang nagpakilala bilang negosyante ngunit isa palang magnanakaw ng alahas. Mula noon, tumatak sa kanya ang ideya na hindi lahat ng maganda ang anyo ay maganda rin ang puso. Kaya bawat babaeng ipinapakilala ni Eman, kahit mga kaswal lang na kaibigan, ay dumadaan sa matalim na obserbasyon ni Naneth. Minsan tahimik lang siya, pinapanood ang kilos at salita ng kausap. Minsan naman, magtatanong siya ng simpleng bagay na may halong bitag para makita kung paanong sasagot ang tao. Ma, baka isipin ng iba, masyado kang mapanghusga. Biro ni Eman, minsang mahuli niya ang ina na seryosong nakatingin sa isang kausap. Hindi to panghuhusga, anak, proteksyon lang, sagot ni Naneth. Sabay higop ng kape. Sa araw-araw na lumilipas, nagiging mas malinaw sa kanya na mahalagang masigurado niyang hindi basta-basta mauuto ang kanyang anak. Lalo na ngayon na medyo lumalago na ang negosyo nito at mas maraming tao ang posibleng magnanais na pumasok sa kanyang buhay para sa pansariling interes. Sa likod ng lahat ng ngiti ni Naneth, laging may nakatagong listahan sa kanyang isipan. Sino ang mapagkakatiwalaan? Sino ang dapat bantayan? At sino ang dapat iwasan ng kanyang anak? Hindi niya alam,
Sa mga darating na buwan, magkakaroon siya ng pagkakataon na ilagay sa pinakamalaking pagsubok ang kanyang kakayahang magbasa ng pagkatao. At doon magsisimula ang isang kwento na hindi niya inakalang babago rin sa kanya. Mainit at maingay ang loob ng convention center sa Pasay ng araw na iyon. Puno ng mga negosyante, exhibitors at mga taong naghahanap ng bagong oportunidad ang lugar. Si Eman ay nandoon para maghanap ng potensyal na partner para sa kanyang logistics company, mga supplier, tech solutions at posibleng kliyente. Hindi niya inaasahan na sa mismong Business Expo ay makikilala niya ang babaeng magpapaikot sa mundo niya sa mga susunod na buwan. Habang naglilibot, napansin niya ang isang booth na dinudumog ng maraming tao. Nakasabit ang isang malaking tarpaulin na may nakasulat, Odessa Marquez, PR Solutions, Elevate Your Brand. Sa gitna ng booth, isang babaeng naka-emerald green na dress ang nakatayo. Matangkad, morena, maganda ang hubog ng katawan, at may ngiting parang kayang kumbinsihin kahit sino na bumili ng kahit anong produkto. Good afternoon, sir. Are you interested in expanding your brand's reach? Tanong ng babae, sabay abot ng business card. Mumiti si Eman at kinuha yon. Actually, yes, I own a logistics company. Eman Yatko, pagpapakilala niya. Odessa Marquez, sabay abot ng kamay ni Odessa. Malamig at mahinahong boses nito at ang paraan ng pagtingin niya sa mata ni Eman ay parang alam na niya kung paano mag-iwan ng impresyon. Nagtagal ang usapan nila ng halos kalahating oras, na para bang wala ng ibang tao sa paligid. Nagsimula sa diskusyon tungkol sa branding, pero mabilis na lumipat sa mga personal na bagay, mga paboritong pagkain, lugar na gustong puntahan at mga paniniwala sa buhay. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Odessa kay Eman ang isang mamahaling pen na may ukit na pangalan niya. Consider it a token para maalala mo ako, sabi ni Odessa, sabay kindat. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Tuwing magkikita, laging may dalang pasalubong si Odessa. Mamahaling necktie, imported na tsokolate, minsan isang ticket sa isang exclusive wine tasting event. Hindi sanay si Eman sa ganoong klase ng atensyon, kaya mabilis siyang nahulog. Pagkaraan ng 2 linggo, ipinakilala na niya si Odessa sa kanyang ina. Naghanda si Naneth ng simpleng hapunan sa kanilang bahay sa San Felipe. Nakasuot ng light blue blouse at pearl earrings si Odessa, halatang pinag-isipan ang kanyang ayos. Magandang gabi po, Tita Naneth, bati niya sabay mano. Ang ganda po ng bahay ninyo. May antique touch, very classy. Mumiti si Naneth. Salamat, Hija. Kumain ka na. Niluto ko to, specialty ko, kare-kare. Habang kumakain, hindi maipagkakaila ni Naneth na magaling makipag-usap si Odessa. Marunong magbigay ng papuri, magtanong tungkol sa buhay ng kausap, at sumasabay sa mga topic na parang lahat ay pamilyar sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang gabi, may mga bagay na nakatawag ng pansin kay Naneth. Alam niyo po, tita, kapag nag-expand si Eman, pwede nating i-market ang kumpanya niya internasyonally. Pero syempre, medyo magastos din yan. Investment lang naman, mabilis mababawi, sabi ni Odessa habang kumukuha ng gulay. Sa susunod na usapan, nagbanggit ito ng mga bakasyong pinuntahan niya. Santorini, Maldives, Dubai. Lahat ay high-end destinations. Ang sarap mag-relax sa Maldives, tita. Alam niyo po ba, ang isang gabi sa water villa doon ay umaabot ng mga $10,000. Worth it naman, kasi Instagrammable, dagdag niya na may kasamang tawa. Tahimik lang si Naneth, pero lihim na nagmamasid. Sa bawat kwento ni Odessa, laging may kaugnayan sa pera. Magkano ang ginastos, gaano kamahal ang gamit, o gaano karangya ang lugar. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Odessa at umalis. Nang makaalis na ito, agad na patingin si Naneth kay Eman. Anak, mabait naman siya, magalang. Pero ano ma? Tanong ni Eman, nakatasang kilay. Wala, basta, obserbahan mo muna siya ng mabuti. Sagot ni Naneth, pinilit itago ang kutob. Lumipas ang ilang linggo
at mas lalong naging close sina Eman at Odessa. Madalas silang mag-dinner sa mamahaling restoran. At minsan ay sumasama si Odessa sa mga business meeting ni Eman para magbigay ng input. Ngunit isang araw, habang bumibili sina Neth ng mga gamit para sa antique shop, may lumapit sa kanyang dalawang matandang kaibigan, sina Tess Valderrama at Loring San Jose. "Mare, hindi ba siya yung madalas nating makita sa Manila Yacht Club?" bulong ni Tess. "Ay oo, at hindi lang yon. May naririnig ako na hindi raw talaga PR consultant yan. High-class escort daw, sabi ng pamangkin kong nagtatrabaho sa isang event company," dagdag ni Loring. Napakurap si Neth at pilit nang umiti. "Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo?" "Naku Mari, baka mali kami. Pero magtanong-tanong ka na rin. Sayang naman si Eman," sagot ni Tess. Pag-uwi, hindi mapakali si Neth. Pinag-isipan niyang mabuti kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi siya pwedeng basta mag-akusa kay Eman nang walang malinaw na ebidensya. Pero sa puso niya, nagsisimula ng magtanim ng pagdududa ang mga narinig niya. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang lumang rocking chair, tinititigan niya ang business card ni Odessa. Sa gilid nito, may maliit na embossed logo ng PR Solutions. Pero tila may pamilyar na pakiramdam sa kanya, parang may nabasa na siyang issue tungkol sa kumpanyang iyon. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook at sinimulan ng maglista ng mga obserbasyon at pangalan. Hindi pa niya alam kung saan hahantong ito, pero malinaw sa kanya na kailangan niyang mag-ingat. Isang hapon, habang nag-aayos si Neth ng mga bagong dumating na lumang relo sa kanyang antique shop, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero, ngunit nang sagutin niya, boses ng isang matagal ng kaibigan ang narinig niya. "Neth, si Rolando to? Yung dati mong kasamahan sa appraisal firm," sabi ng boses sa kabilang linya. "Rolando, kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita," tugon niya. "Okay naman, pero Neth, kaya ako tumawag, may gusto lang akong sabihin. Alam mo ba yung babaeng lagi mong kasama lately? Yung nakita kong kasama mo sa isang post sa Facebook? Siya ba yung nobya ng anak mo?" Napakunot ang noo ni Neth. "Oo, si Odessa. Bakit mo natanong?" Huminga ng malalim si Rolando bago magsalita. "Neth, nakita ko siya kagabi sa isang exclusive club sa Makati. Alam mo naman yung lugar na yon. Hindi basta bar. Doon madalas pumunta ang mga high-profile na kliyente." At bumagal ang boses niya. May mga babae ron na bayaran. Parang biglang lumamig ang paligid para kay Neth. "Sigurado ka ba, Rolando? Baka may business meeting lang siya doon." Kung meeting man yun, hindi sa tingin ko business ang pakay ng mga taong nandun. Hindi ko sinasabing na sigurado akong isa siya sa kanila, pero maging maingat ka, sagot ni Rolando bago magpaalam. Pagkababa ng tawag, ilang minuto ring nakatulala si Neth sa hawak niyang relo. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang taong pinapapasok niya sa buhay ng kanyang anak at hindi niya gusto ang nakikita. Lumipas ang mga araw at napansin ni Neth ang ilang pattern. May mga gabing hindi makontak ni Iman si Odessa. Kapag tinatanong niya ang anak, sagot lang nito ay, "Low signal daw sa meeting place nila ma. Baka nasa probinsya o malayong lugar." Ngunit sa tono ng boses ni Iman, parang ayaw na nitong palawigin ang usapan. Isang gabi, hindi sinasadyang buksan ni Neth ang kanyang Facebook at may bumungad na larawan na lalo pang nagpataas ng kanyang kutob. Isang kaibigan niya ang nag-share ng post mula sa isang event photographer, isang private yacht party. Doon, malinaw na makikita si Odessa, naka-white silk dress, hawak ang isang champagne glass, at katabi ang isang kilalang negosyante na si Victor Llamas, isang mayamang developer na kilala sa pagkakaroon ng koleksyon ng mga magagandang kaibigan. Pinadmastan niya ang larawan. Hindi lang ito simpleng snapshot. Makikita sa body language ni Odessa na komportable siya sa tabi ng lalaki, nakahawak pa sa braso nito.
Sa isip ni Naneth, dumagdag iyon sa listahan ng mga bagay na dapat niyang imbestigahan. Kinabukasan, dumating si Eman sa bahay para magdala ng ilang groceries. Habang inaayos ni Naneth ang mga ito sa kusina, nagsalita ang anak. Ma, gusto ko sanang yayain ka ulit na makipagkita kay Odessa para mas lalo niyo siyang makilala. Wika ni Eman, tila puno ng excitement. Huminto sa ginagawa si Naneth at tumingin sa anak. Sigurado ka ba na iyon ang gusto mo? Oo naman ma, alam kong medyo reserved ka pagdating sa mga tao. Pero I really want you to see how amazing she is, sagot ni Eman. Napangiti si Naneth ng pilit. Sige anak, kung iyan ang gusto mo, ayos lang. Pero sana wag ka magagalit kung magtatanong ako sa kanya ha. Gusto ko lang makilala siya ng mas mabuti. Tumango si Eman, hindi na nagtaka sa sinabi ng kanyang ina. Alam niyang ganun talaga si Naneth. Hindi lang basta nakikinig sa sinasabi ng tao, kundi binabasa rin ang kilos at salita. Sa gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang kwarto, kinuha ni Naneth ang maliit na notebook na nagsilbi na niyang personal na talaan ng mga taong dumadaan sa buhay nila ni Eman. Sa ilalim ng pangalang Odessa Marquez, sinimulan niyang isulat, Exclusive Club Sighting, Rolando Witness. Laging busy, client meetings, walang malinaw na detalye. Low signal excuse, gabi-gabi. Photo with Victor Llamas, private yacht party. Tinitigan niya ang mga linya, ang bawat tala parang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawang hindi maganda para sa kanyang anak. Ngunit sa halip na agad sumugod at harapin si Odessa, nagdesisyon siyang maghintay. Gusto niyang makita ang mas malinaw na ebidensya bago siya magsalita. Habang nakahiga, iniisip niya ang posibleng mangyari sa muling pagkikita nila. Hindi ito basta casual dinner para kay Naneth. Ito ay magiging pagkakataon para tingnan kung may puwang pa sa puso niya na magtiwala kay Odessa o tuluyan ng mabuo ang kanyang plano para iligtas ang anak sa maling tao. At sa ilalim ng katahimikan ng kanyang silid, alam niyang nagsisimula na ang laro ng mga mata at puso. Isang laro na hindi niya hahayaang talunin siya. Hindi agad nagsalita si Naneth tungkol sa mga hinala niya. Alam niyang kapag dumiretso siya kay Eman at sinabi ang lahat ng narinig at nakita niya, tiyak na magtatampo ito. O mas masahol, baka isipin pa nitong nagseselo siya o sadyang hindi gusto ang babaeng mahal niya. Sa tagal ng panahon nilang mag-ina, kabisado na niya ang ugali ng anak. Kapag pinilit at sinermonan, lalong tumitigas ang ulo. Sa halip, nagplano siya ng mas tahimik at matiyagang paraan. Isang gabi, habang nagtitimpla siya ng tsa sa maliit na kusina, tinawagan niya ang kaibigang si Rosita Osa San Miguel, isang matagal ng event planner sa Maynila. Osa, kailangan ko ng pabor, panimula ni Naneth habang tinidikit ang telepono sa tainga. Naku Naneth, matagal na rin tayong di nagkakausap. Ano ba yan? Toong seryoso ka, sagot ni Osa. May halong biro. May gusto lang akong imbestigahan. Gusto kong magtrabaho ng ilang linggo bilang katulong sa Maynila. Mahina pero malinaw na sabi ni Naneth. Katulong ikaw? Halos matawa si Osa pero napansin niya ang tono ng kaibigan. Teka, seryoso ka nga? Kaninong bahay naman hindi mo na kailangan itanong kung bakit? Basta, kung may kilala ka na nangangailangan ng household staff kahit ansamantala, ipasok mo ako. Pero gusto ko, hindi nila malalaman ang tunay kong pangalan, paliwanag ni Naneth. Tahimik si Osa sandali bago sumagot. May isa akong kilalang pamilya na nagpaparenta ng bahay sa isang exclusive subdivision. Yung nangungupahan ngayon, babae lang mag-isa at lagi raw busy sa mga event at meeting. Pwede kitang ipasok bilang replacement ng isang helper nila na umuwi sa probinsya. Napapikit si Naneth. Alam niya sa puso niya kung sino ang tinutukoy ni Osa. Osa, iyon na nga siguro ang gusto ko. 2 araw ang lumipas at dumating si Naneth sa isang malaking bahay sa loob ng Ballet de Oro Subdivision sa Quezon City. Naka-dark blue na uniforme siya ng kasambahay. May suot na salamin na may makapal na frame
at bahagyang inusli ang likod para magmukhang kuba. Siya po si Yaya Mina, ma'am, pakilala ng caretaker ng bahay. Paglabas mula sa pintuan, isang babaeng naka-silk robe ang lumitaw, si Odessa, na tila hindi man lang nagulat na may bagong helper. Ah, okay. Kailangan ko rin talaga ng extra hand. Ang dami kong lakad this week. Wika nito habang tinitingnan si Naneth mula ulo hanggang paa. Tumango si Naneth, pinipigilan ang sariling hindi ngumiti ng malaki. Sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala nandito na siya mismo, sa bahay ng babaeng kinukwestiyon niya sa unang 2 araw. Naging tahimik si Naneth. Ginawa niya ang lahat ng gawain, pag-aayos ng sala, paglilinis ng kusina, paglalaba, habang lihim na inoobserbahan si Odessa. At bawat oras na lumilipas, mas nakikita niya ang mga bagay na hindi ipinapakita nito kay Eman. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa dining table, narinig niyang may kausap si Odessa sa telepono. Sir Marco, natanggap ko na po yung padala. Oo, pupunta ako sa Tagaytay this weekend. Kasama siya? Sige po. Malambing at mababa ang boses ni Odessa, pero sapat para magpadala ng kilabot sa batok ni Naneth. Nagpatuloy ang kanyang pagmamasid sa mga sumunod na araw. May mga lalaking dumadalaw na nakasuit at halatang may pera. Minsan ay may dalang mamahaling alak o regalo. At sa tuwing aalis si Odessa kasama ang mga ito, palaging maganda at sosyal ang bihis. Parang handang humarap sa kamera ng isang glossy magazine. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga nilabhan, napansin niya ang isang sobre na nakapatong sa dresser. Hindi niya binuksan, pero sapat na ang kapal ng laman para malaman niyang pera iyon. Sa ibabaw ng sobre ay may maliit na note, para sa weekend. Sa kabila ng lahat ng iyon, maingat si Naneth na hindi magpakita ng kahit anong pagdududa. Pinapanatili niyang simple ang kanyang kilos at pananalita. Ma'am, gusto niyo po bang maghanda ako ng hapunan para sa inyo? Tanong niya, minsang abutan si Odessa sa kusina. Hindi na, Yaya Mina. Lalabas ako mamaya. May meeting ako. Sagot ni Odessa, sabay silip sa salamin at pag-aayos ng lipstick. Ang mga meeting na iyon ay laging sa gabi at laging may kasamang mabangong pabango na hindi para sa ordinaryong business appointment. Lumipas ang 1 linggo at mas malinaw kay Naneth ang nakikita niya. Hindi na ito basta kutob. May malinaw ng pattern sa buhay ni Odessa na tiyak na ikasisira ng loob ni Iman kapag nalaman. Ngunit hindi pa iyon ang tamang oras para magsalita. Plano niyang manatili roon ng mas matagal para mas marami pang ebidensyang makalap. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam niyang papalapit na siya sa isang punto kung saan hindi na niya mapipigilan ang sarili. Lalo na kung makikita niyang mismong puso ng anak niya ang malalagay sa peligro. Ngunit sa ngayon, tatahimik muna siya. Lalaban siya sa laro ni Odessa mula sa loob mismo ng bahay nito. At sa ilalim ng katahimikan ng gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na silid ng kasambahay, alam niyang hindi lang siya basta nanonood. Isa na siyang manlalaro sa laban na magsasabi kung kanino mapupunta ang tiwala at sino ang mawawasak. Umagang-umaga pa lang ay nakahanda na si Naneth para sa kanyang bagong papel. Nakaitim na paldasyaan na may ilang himulmul na, puting blouse na medyo kupas, at sapatos na goma na halatang luma na. Sa kanyang mukha, suot niya ang isang pares ng lumang salamin na may makapal na frame, at ang kanyang buhok ay hinawi patalikod at tinirintas ng simple. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang likod upang magmukhang kuba at mas matanda kaysa sa tunay niyang anyo. Pagdating niya sa Valle de Oro Subdivision, sinalubong siya ni Osa, ang kanyang kaibigang event planner na tumulong sa kanya. O ito na si Yaya Mina, pakilala ni Osa sa caretaker na sumundo sa gate. Magaling to sa gawaing bahay at mapagkakatiwalaan. Perfect para sa pansamantalang trabaho. Ngumiti si Naneth o si Yaya Mina sa katauhan niya ngayon at yumuko ng bahagya. Magandang umaga po, kaya ko pong magluto, maglinis, maglaba kung ano po ang kailangan ninyo. Pagpasok niya sa loob ng bahay, para siyang napahinto sandali. Malaki ang bahay,
May marmol na sahig, malalaking chandelier, at mga mamahaling painting na naka-frame sa dingding. Halos wala itong kaamoy ng isang bahay na pag-aari ng isang simpleng PR consultant na sinasabi ni Odessa. "Ma'am, ito na po si Yaya Mina," sabi ng caretaker habang tumutungo sa malawak na sala. At doon mula sa hagdanan, bumaba si Odessa. Naka-silk na robe na kulay burgundy, may hawak na tasa ng kape. At tila bagong bising, ngunit perpekto ang ayos. Hindi man lang nito pinansin ang bagong dating sa una, pero nang ipakita siya ng caretaker, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Okay, basta gawin mo lang ang trabaho mo. May mga kasama ka pang ibang staff dito. Si Lorna, yung all-around, at si Ben, driver." Malamig na sabi ni Odessa, parang walang pakialam. "Opo ma'am," sagot ni Naneth, sabay yuko. Habang lumilipas ang unang araw, napansin agad ni Naneth kung gaano kaiba ang pakikitungo ni Odessa sa mga tao sa bahay. "Lorna, bakit hindi pantay ang pagkakapatong ng mga tuwalya sa banyo? Ilang beses ko pang sasabihin sa'yo na ayokong may gusot." Sigaw ni Odessa sa isa sa mga staff, kahit nasa harap sila ni Yaya Mina. "Ma'am, pasensya na po." Nanginginig na tugon ni Lorna, at kapag naayos na ang problema, walang salamat na maririnig. Laging reklamo, may mali. Sa hapong iyon, habang pinupunasan ni Naneth ang mesa sa dining area, napansin niyang maraming mamahaling gamit sa paligid. Mga branded na bag na nakahilera sa isang glass shelf, mga sapatos na mukhang galing sa high-end boutiques, at ilang alahas na nakakalat lang sa isang coffee table. Sa isip niya, imposible itong bilhin kung ang trabaho ni Odessa ay gaya ng sinasabi nito kay Eman. Kinagabihan, habang nakaupo sa maliit na silid na inilaan para sa kanya, kinuha ni Naneth ang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Talaan, mamahaling gamit, maraming branded bags at sapatos, laging utos sa staff, walang pasasalamat. Lifestyle hindi tugma sa PR consultant income. Maraming bisita, mga lalaking nakasuit dumadalaw sa gabi. Hindi pa man natatapos sa pagsusulat si Naneth nang marinig niya mula sa kabilang kwarto ang boses ni Odessa sa telepono. "Hindi ko alam kung bakit hindi pa dumadating yung pera. Sabi mo kahapon, nandyan na sa account ko. Paano ako makaka-travel sa Bohol this weekend kung wala pa yan?" Malakas na sabi ni Odessa, halatang iritado. Dahan-dahang bumalik si Naneth sa kama, pinipilit huwag mag-ingay. Habang nakahiga, napaisip siya. Ibang-iba ang imahe ni Odessa sa harap ni Iman kumpara sa totoong buhay niya. Kung si Iman lang ang makakakita nito, baka matauhan siya. Pero hindi pa ngayon ang tamang oras. Kailangan muna niyang makuha ang malinaw at matibay na ebidensya. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pag-uobserba. Habang naglilinis ng sala, may dalawang lalaking dumating, parehong naka-dark suit at mamahaling relo. Pinapasok sila ni Odessa sa maliit na opisina sa gilid ng bahay. Isinara ang pinto, pero mula sa bahagyang awang, nakarinig si Naneth ng mga salitang deal, komisyon at advance payment. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat, pero sapat para dagdagan ang listahan ng kanyang obserbasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw kay Naneth na tama ang kanyang hinala. Pero imbes na magmadali, mas naging maingat siya. Pinapakita pa rin niya kay Odessa na isa lang siyang tahimik at masunuring yaya na walang interes sa buhay nito. Sa loob-loob niya, parang naglalaro siya ng mahabang laban at balang araw, sa oras na siya ang unang babanggit ng katotohanan kay Eman, wala nang makakapagbaliktad ng kwento at habang pinagmamasdan niya si Odessa mula sa gilid ng kanyang mata habang ito ay abala sa pag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, ramdam ni Naneth na papalapit na siya sa puntong malalaman niya ang buong lihim at kung gaano kalalim ang kasinungalingan na bumabalot sa babaeng iyon. Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang ugong ng aircon sa hallway lang ang maririnig.
Nakahiga na si Naneth sa maliit na silid ng kasambahay. Pero hindi siya dalawin ng antok. May kutob siyang may mangyayaring kakaiba. Habang nakapikit, narinig niya ang tunog ng takong na marahang bumaba sa hagdan. Maingat siyang tumayo at dahan-dahang sumilip sa bahagyang bukas na pinto. Nakita niya si Odessa, naka-bodycon dress na kulay itim. May kausap sa cellphone habang naglalakad papunta sa sala. "Sir Marco, oo, ready na ako sa weekend." Malambing na wika ni Odessa, halos parang bulong. "Yes, same arrangement. Yung bayad, as usual, ahead. Oo, alam ko. Send mo na lang sa account ko bukas ng umaga. Don't worry, I'll make sure sulit ka." Bumigat ang dibdib ni Naneth. Hindi iyon basta-basta usapan ng isang PR consultant sa kliyente. Ang tono, ang mga salitang ginamit, lahat ay nagpapahiwatig ng isang transaksyon na higit pa sa propesyonal. Pagkatapos ng tawag, nakita niyang umupo si Odessa sa sofa at nag-check ng ilang mensahe sa cellphone. Ilang minuto lang ay umakyat na ito pabalik sa kwarto. Nang makasigurong wala ng tao sa paligid, bumalik si Naneth sa kanyang silid, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng kwarto ni Odessa, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na drawer sa dresser. Lumingon muna siya sa pintuan. Walang tao. Marahan niyang binuksan iyon at halos mapanganga siya sa nakita. Isang sobre na makapal at halatang puno ng pera. Hindi lang basta bills kundi mga limpak-limpak na libo. Maingat niya itong inilagay pabalik. Ngunit bago iyon, mabilis niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone at kinunan ng larawan ang sobre. Kasama ang bahaging may nakasulat na maliit na note, "For Tagaytay." Pagtingin niya sa itaas ng dresser, napansin niya ang iba pang nakahilera. 3 kahon ng mamahaling relo, 2 necklace na mukhang gawa sa tunay na ginto at diamante, at isang pares ng hikaw na siguradong aabot ng 100,000 ang halaga. Hindi ito maaabot ng sweldo ng kahit sinong PR consultant, bulong niya sa sarili. Habang patuloy siyang naglilinis, nakita niya rin sa gilid ng kama ang isang paper bag na puno ng resibo mula sa high-end boutiques, Louis Vuitton, Cartier, Chanel. May ilang resibo na naglalaman ng halagang halos kalahating milyon para lamang sa isang set ng alahas. Inuha niya ang ilan sa mga ito at mabilis na kinuna ng litrato gamit ang cellphone. Isa-isa niyang isiniksik sa kanyang maliit na album ng ebidensya. Sa bawat kuha ng larawan, mas lumilinaw sa kanya na tama ang kanyang kutob. Si Odessa ay hindi simpleng babaeng ipinapakita kay Eman. Kinagabihan, habang abala si Odessa sa isang video call sa sala na malinaw na may halong pangaakit sa kausap, dahan-dahan si Naneth na bumalik sa kanyang silid. Dala ang cellphone na may mga larawang magpapatibay sa kanyang mga hinala. Bago siya matulog, tiningnan niya muli ang mga kuha, ang sobre ng pera, ang mga resibo at ang mamahaling alahas. Para bang isang puzzle na unti-unti nang nabubuo. At sa bawat piraso, mas lalo siyang napupuno ng determinasyong protektahan ang anak niya. Ngunit sa likod ng kanyang galit at pagkadismaya, may isang parte sa kanya na nagtatanong, bakit kailangang maging ganito ang buhay ng babaeng ito? Sa kabila ng mga hinala, gusto niya ring malaman kung anong nagtulak kay Odessa sa ganitong paraan ng pamumuhay. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para harapin siya. Kailangan pa niyang maghintay. At habang pinipikit niya ang mga mata, malinaw sa isip niya ang isang bagay. Darating ang araw na mabubunyag ang lahat. At sa araw na iyon, wala nang makakapagtago sa katotohanan. Maagang maaga noon, abala si Naneth sa kusina, nag-aayos ng almusal para sa lahat ng staff. Nang may narinig siyang mahinang katok mula sa gate. Sumilit siya sa maliit na bintana at halos mapahinto ang kanyang hininga. Si Eman, hawak-hawak ang 2 paper bag ng pagkain. Mukhang galing pa sa isang sikat na restaurant. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Lalo na't hindi alam ni Eman
na nandoon siya bilang Yaya Mina. Pagbukas ng gate, mumiti si Eman sa driver na nakabantay. "Good morning, pare. Nandyan ba si Odessa? May surprise breakfast lang ako para sa kanya." "Opo, sir. Nasa loob po ng bahay, may ka-meeting yata." Sagot ng driver, sabay bukas ng pinto para makapasok si Eman. Sinubukan ni Naneth na manatiling kalmado at itago ang kanyang mukha, kaya mabilis siyang pumasok sa kusina. "Hindi pwedeng malaman ni Eman ngayon na naripo ako," bulong niya sa sarili. Habang binubuksan ni Eman ang pinto ng sala, napahinto siya. Nandoon si Odessa, nakaupo sa sofa kasama ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Parehong malinis ang gupit, mamahalin ang relo, at may presensya ng mga taong sanay sa negosyong hindi basta pinapaliwanag sa publiko. May nakalagay pang malaking brown envelope sa center table. "Eman!" Gulat na sambit ni Odessa. Agad na tumayo, pero hindi maitatago ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mukha. "Hindi mo sinabi na darating ka." Ngumiti si Eman, pilit na pinapanatili ang normal na tono. "Gusto lang kitang sorpresahin. May dala akong breakfast." Tumango siya sa dalawang lalaki. "Good morning, frames mo?" Nagkatinginan ang dalawang lalaki at mabilis na ngumiti si Odessa. Clients, we were just finalizing some documents." Habang nagsasalita si Odessa, napansin ni Eman na tila may nagmamadaling paglapit ng isa sa mga lalaki sa brown envelope at itinago ito sa tabi. May kakaibang kaba na unti-unting gumapang sa dibdib ni. Mula sa kusina, sumilip si Yaya Mina, si Naneth at nakita ang tensyon sa sala. Nagkunwari siyang walang pakialam, pero lumapit sa gilid ng kusina para marinig ang usapan. "Odessa, hindi ko alam na may meeting ka ngayon. Siguro dapat bumalik na lang ako mamaya," sabi ni Eman, pero halatang may bahid na ng duda ang boses. Bago pa makasagot si Odessa, naramdaman ni Eman ang presensya sa likod. Paglingon niya, nakita niya si Yaya Mina na nakatayo sa may pintuan ng sala, nakatingin sa kanya. "Sir, baka gusto niyo pong maghintay muna sa kusina habang nag-uusap sila." Mahina at mababa ang boses ni Naneth. Pilit na binabago ang tono para hindi makilala. Nagulat si Eman pero sumunod na lang at tumango. "Sige, salamat, Yaya." Sa loob ng kusina, naglakad si Naneth papunta sa likod. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon, nagpasya siyang hindi na magtago. Lumabas siya mula sa kusina, tinanggal ang salamin at bahagyang ituwid ang likod. "Odessa," matatag na sabi ni Naneth. "Matagal ko nang gustong makausap ka. Ako si Naneth Yatko, ina ni Eman." Halos mamutla si Odessa. Tita, anong ibig sabihin nito?" Tumingin si Eman sa ina, gulat na gulat. "Ma?" Humakbang si Naneth palapit, diretso ang tingin kay Odessa. "Matagal na akong may duda sa iyo, kaya ako pumasok dito bilang kasambahay para makita ang tunay mong ugali at malaman kung anong klaseng buhay ang meron ka." Tahimik ang buong sala. Ang dalawang lalaking nakasuit ay tila nag-aalangan kung mananatili o aalis. Sa gilid, nakatayo si Eman, halatang nabibigla sa mga nangyayari. "Ako? Wala akong ginagawang masama," depensa ni Odessa. Pero nanginginig ang boses. "Ito lang ay business transaction." "Business transaction?" Mabilis na putol ni Naneth. "May narinig akong tawag mo kay Sir Marco tungkol sa bayad para sa isang weekend trip. Nakita ko ang sobre ng pera sa drawer mo. May mga alahas at gamit ka na hindi mo kayang bilhin kung totoo ang sinasabi mong trabaho mo. At ngayon, ano ang paliwanag mo sa presensya ng dalawang lalaking ito at sa envelope na hawak nila?" Namula ang mukha ni Odessa, pero halata ang hirap sa pagsagot. "Hindi mo naiintindihan, subukan mo akong ipaintindi," hamon ni Naneth, hindi inaalis ang tingin. Sumingit si Eman, halatang nasasaktan. "Odessa, totoo ba ang sinasabi ni Mama?" Hindi agad nakasagot si Odessa. Tumingin siya sa dalawang lalaki na tila nagmamadaling nagpaalam at iniwan ang envelope sa mesa bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan silang tatlo sa sala at ang katahimikan ay parang mabigat na kurtinang bumabalot sa kanila. Sa wakas, umiling si Odessa, umiwas ng tingin.
Hindi mo dapat nalaman ng ganito, Eman. Dumapo ang kamay ni Naneth sa balikat ng anak. Anak, mas mabuting ngayon mo nalaman kaysa huli na ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Eman. So, lahat ng sinabi mo tungkol sa trabaho mo, sa mga trips mo, kasinungalingan? Tahimik na tumulo ang luha ni Odessa. Ngunit walang lumabas na paliwanag na tayang linisin ang lahat ng nakita at narinig ni Naneth. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya, nahuli na niya sa akto ang babae at wala nang maitatago pa. Sa halip na magmura, sumigaw o basta na lang tumakbo palayo, isang bagay ang ikinagulat ni Naneth at Eman. Biglang tumayo si Odessa mula sa sofa, huminga ng malalim at marahang lumapit kay Naneth. Pagdating sa harap niya, bigla itong lumuhod, halos madapa pa sa sahig sa pagmamadali. Please, Tita Naneth. Nanginginig ang boses niya habang tumutulo ang luha. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Tama po ang hinala ninyo. Oo, isa akong payarang babae. Napatitig si Eman sa kanya. Nanlaki ang mga mata. Odessa, anong sinasabi mo? Tumingala si Odessa, diretso sa mata ni Naneth. Pero hindi po ito para sa luho. Hindi para sa sarili kong kasiyahan. Ginawa ko lang ito para bayaran ang utang ng pamilya ko. Nalubog po sila sa negosyo na muntik nang mawala ang bahay at lupa namin. Walang gumalaw sa sala. Tanging hikbi at mahinang paghinga lang ang maririnig. Nagpatuloy si Odessa. Nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang isang envelope mula sa bag niya. Ito po, tingnan ninyo. Kinuha ni Naneth ang envelope at binuksan. Doon ay may mga photocopy ng titulo ng lupa na may marka ng pagkakasanla, mga resibo ng ospital para sa chemotherapy at dialysis at ilang lumang larawan ng dalawang matatanda na nasa kama ng ospital. Ito po ang nanay at tatay ko. Tinuro ni Odessa ang larawan. Pareho silang may malalang sakit. Hindi na mga pagtrabaho. May 3 pa po akong kapatid na hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng pera. Tumayo si Eman, lumapit at kinuha ang isa pang larawan mula sa envelope. Nandoon ang isang payat na batang lalaki, nakangiti kahit halatang may kapansanan sa paa. Sino to? Kapatid ko po, si Marco. Grade 6 na sana pero tumigil sa pag-aaral kasi kailangan niyang tumulong sa bahay. Pinapasok ko po ang sarili ko sa ganitong trabaho dahil wala na kaming ibang paraan. Wala kaming kamag-anak na may kaya, wala ring gustong magpautang na walang tubok. Hinaplos ni Odessa ang sariling mukha. Pilit pinupunasan ang luha. Gusto ko na pong tumigil pero hindi po ako makaalis. May mga tao pong kumokontrol sa akin. Kapag sinubukan kong umayaw, batasaktan nila ang pamilya ko. May hawak silang mga litrato at video ko. Gagamitin nila iyon para sirain ako at para hindi na ako makahanap ng matinong trabaho. Tahimik na nakikinig si Naneth pero kita sa mga mata niya ang paghahalo ng galit at awa. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi kay Eman mula sa simula? Bakit pinili mong magpanggap? Humikbi si Odessa at lumingon kay Eman. Kasi po, ayokong makita niya ako bilang marumi, bilang walang kwentang babae. Nagsimula po akong makipagkita sa kanya dahil sa trabaho. PR consultant ko no, para lang may matinong imahe. Pero habang tumatagal, totoo na pong nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya mas lalo akong natakot. Sumulyap si Naneth kay Eman. Anak? Pero si Eman ay tahimik lang. Pinagmamasdan si Odessa na parang sinusubukang hanapin sa kanyang mukha ang katotohanan. Kung gusto mo talagang tumigil, ano ang plano mo? Tanong niya sa huli. Humawak si Odessa sa kamay ni Naneth. Tita, tulungan ninyo po ako. Hindi ko alam kung paano lalabas sa ganitong buhay. Kung matutulungan ninyo akong bayaran ang huling utang ko sa mga taong yon, puputulin ko na lahat ng koneksyon ko sa kanila. Maghahanap ako ng matinong trabaho. Mag-uumpisa ako muli. Tumingin si Naneth sa kanya. Matagal, parang binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. At paano ko malalaman na totoo ang sinasabi mo? Na hindi ka lang gagamit ng perang ibibigay namin para magpatuloy sa ginagawa mo. Dahil po handa akong iwan lahat. Ngayon din,
Mabilis na sagot ni Odessa. Pwede po kayong sumama sa akin para makuha ang gamit ko sa kondo. Pupunta tayo sa pamilya ko para makita ninyo mismo kung anong sitwasyon namin. Wala po akong itatago. Sandaling katahimikan. Mahinang tawag ni Eman. Kung totoo lahat ng ito, baka kailangan niya talaga ng tulong. Huminga ng malaling si Naneth. Sa loob-loob niya, gusto niyang manatiling matigas. Sabihin kay Odessa na siya na ang bahalang magpaalis sa kanya sa buhay ng anak niya. Pero may isang tinil sa kanyang puso na nagbubulong. Paano kung totoo nga ang lahat? Paano kung siya ay isa ring biktima? Inabot ni Naneth ang envelope na may mga papeles at larawan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Odessa. Pero isang pagkakamali lang at titiyakin kong wala ka nang mauupo ang lugar sa buhay ng anak ko. Tumango si Odessa, humahagulgol. Salamat po, tita. Salamat po. Sa gabing iyon, nabago ang takbo ng plano ni Naneth. Ang dating simpleng misyon para mahuli ang kasinungalingan ay naging mas komplikado sapagkat ngayon may posibilidad na ang babaeng kinamumuhian niya ay isa ring taong kailangang iligtas. Pagkatapos ng gabing iyon, ramdam ni Naneth ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Sa kabila ng lahat ng ebidensyang hawak niya laban kay Odessa, malinaw na may isang masalimuot na istorya sa likod ng mga kilos nito. Ngunit alam din niyang hindi dapat magpadalos-dalos si Eman sa anumang hakbang. Kinausap niya ang anak kinabukasan sa lumang balkonahe ng kanilang bahay sa San Felipe. Anak, mahinahong wika ni Naneth habang iniaabot ang isang tasa ng kape kay Eman. Huwag ka munang magdesisyon ngayon. Alam kong nasaktan ka sa nalaman mo kagabi, pero mas lalong hindi mo magagabayan ang sarili mo kung mainit pa ang ulo mo. Tumingin si Eman sa ina, halatang kulang sa tulog. Ma, paano kung ginagamit niya lang tayo? Paano kung lahat yon ay drama para makuha ang awa natin? Hindi mo malalaman kung hindi mo bibigyan ng panahon. Kaya ko naman kayang tingnan at bantayan siya. Anak, minsan hindi lang sa isang tingin nating nakikita kung sino talaga ang tao. Kailangan natin ng oras. Sagot ni Naneth, matatag ang tinig. Sa sumunod na linggo, ginamit ni Naneth ang mga koneksyon niya mula sa mga dating kliyente sa appraisal at antique business. Nakipag-usap siya sa ilang kilalang negosyante at abogado na dati niyang natulungan. Sa tulong nila, nakahanap siya ng discreet na paraan para mabigyan si Odessa ng pansamantalang proteksyon laban sa mga lalaking kumokontrol sa kanya. Isang gabi, dumating sa bahay ni Odessa ang dalawang lalaking malinis ang suot at magalang magsalita. Ma'am Odessa, kami po ang ipinadala ni Attorney Velasco. Naka-coordinate na rin po kami sa ilang pulis na kilala ng pamilya Yatko. Hindi po kayo gagalawin ng mga yon hanggat nasa ilalim kayang bantay. Hindi makapaniwala si Odessa sa ginawang tulong ni Naneth. Lumapit siya sa matanda at mahigpit na niyakap ito. Tita, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi mo kailangan ng pasalamat. Ang kailangan mo ay patunayan na totoo ang lahat ng sinabi mo sa amin. Tugon ni Naneth, mahigpit ang tinig, ngunit may lambing. Makalipas ang 3 araw, lumipat si Odessa sa probinsya. Inayos ni Naneth ang isang maliit na silid sa itaas ng kanilang antique shop. Doon siya pansamantalang tumira habang iniiwas sa lungsod at sa mga taong posibleng magdulot ng panganib sa kanya. Sa unang mga linggo, halatang nahihirapan si Odessa. Sanay siya sa mararangyang pagkain at marangyang pamumuhay. Pero ngayon ay araw-araw siyang nagbubukas ng tindahan, nag-aayos ng mga lumang gamit at tumutulong kay Naneth magbenta ng mga antiques. Isang umaga, habang binubura niya ang alikabok sa mga lumang florera, napabuntong hininga siya. Tita, hindi ko akalain na ganito pala kasimple ang buhay sa probinsya. Pero nakakagaan din pala sa pakiramdam. Ngumiti si Naneth habang nag-aayos ng mga libro sa shelf. Kapag wala ka ng hinahabol na luho, mas malinaw mo makikita kung ano talaga ang mahalaga. Unti-unti, natutunan ni Odessa ang mga gawain na dati ay hindi niya iniintindi.
pagwawalis ng harap ng tindahan, pagtulong sa palengke at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang mga mamahaling bag at sapatos na dati ay ipinagmamalaki niya, ngayon ay nakatago na lamang sa isang kahon sa ilalim ng kama. Sa panahong iyon, si Eman ay hindi tuluyang lumayo. Kahit ramdam niya ang sugat sa puso, pinili niyang manatiling kaibigan ni Odessa. Tuwing weekend, bumibisita siya para magdala ng groceries o para mag-usap sila tungkol sa kasong isinampalaban sa mga taong nanamantala sa babae. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga papeles para sa abogado, nagsalita si Eman. Odessa, alam mong hindi madali para sa akin to, pero ayokong isipin mong iniwan kita sa gitna ng laban. Napatingin si Odessa sa kanya, may luha sa mga mata. Kahit hindi mo na ako mahal bilang, alam mo na, masaya na ako na nandito ka bilang kaibigan. Kaibigan, tugon ni Eman, sabay ngiti, kahit halatang may kirot sa likod ng kanyang mga mata. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magbunga ang kanilang pagsisikap. Unti-unting nabayaran ni Odessa ang napitirang utang sa tulong ng mga kinita niya mula sa pagtulong sa tindahan at ilang maliit na racket sa paggawa ng social media ads para sa mga lokal na negosyo. Isang kasanayan dati niyang ginagamit sa ibang paraan pero ngayon ay malinis at marangal na. Tuwing gabi, bago matulog, nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang katahimikan ng probinsya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Naneth. Ang babaeng dati ay kinatatakutan at iniiwasan niya, ngunit ngayon ay nagsilbing tulay sa kanyang pagbabagong buhay. Para kay Naneth, hindi iyon tungkol sa lubos na pagtitiwala. Lagi pa rin siyang may bahagyang pagdududa. Pero sa tuwing nakikita niya si Odessa na masaya sa simpleng mga bagay, isang tasa ng kape sa umaga, kwentuhan sa mga kapitbahay pagtulong sa tindahan, unti-unti rin niyang nararamdaman na baka nga may pag-asa para sa babaeng ito. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik ngunit matatag na lumalaban si Eman. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang kaibigan at kakampi sa laban ni Odessa. Sa kabila ng sakit, pinili niyang maging bahagi ng pag-ahon ng isang taong minsan niyang minahal. Mabilis lumipas ang mga taon sa San Felipe at bago pa mamalayan ni Naneth, 3 taon na pala ang nakalipas mula nang unang humingi ng tulong si Odessa. Noon, isa siyang babaeng laging naka-high heels, mamahaling pabango at may mga lihim na hindi kayang sabihin sa pahit sino. Ngayon, ibang-iba na siya. Sa mismong kanto ng palengke, may isang maliit ngunit maaliwalas na shop na may karatulang Odessa Prints and Designs. Mula sa labas, makikita ang ilang nakadisplay na wedding invitations, tarpaulin designs at personalized mugs. Ang dating babaeng sanay sa marangyang gabi sa mga hotel at private clubs, ngayon ay adala sa pag-asikaso ng mga customer na bumibili ng simpleng calling cards. Isang umaga, dumating si Naneth sa tindahan, dala ang bagong gawa nilang flyers para sa antique shop. Magandang umaga, Odessa. Bati ni Naneth, may ngiting hindi na kasing higpit tulad ng dati. Pita Naneth, masayang sagot ni Odessa, agad lumapit para yakapin ng matanda. Tamang-tama po, may bagong design ako para sa mga flyers ninyo. Nilagyan ko ng mas vintage na style, bagay sa shop ninyo. Iningnan ni Naneth ang sample at tumango. Maganda, simple pero may dating. Kita mo, hindi na makailangan ng komplikadong buhay para gumawa ng maganda. Ngumiti si Odessa at sumang-ayon. Tama po kayo, tita. Dati, akala ko para masabi mong matagumpay ka, kailangan mag-arbo ang lahat. Pero ngayon, iba na ang sukatan ko. Habang nag-uusap sila, napansin ni Naneth na may 2 dalagang pumapasok sa shop. Halatang nasa high school pa lang. Miss Odessa, sabi ng isa, pwede po ba kaming magpaprint ng mga layout para sa school project namin? At pwede po bang kayo na rin ang tumulong mag-design? Ngumiti si Odessa at tumango. Oo naman, libre na yung design fee para sa inyo. Basta galingan nyo sa project ha? At huwag kayong matakot mangarap kahit sa tingin nyo mahirap abutin.
Nang lumabas ang mga dalaga, napatingin si Naneth sa kanya. Nai-inspire mo na ang mga bata rito. Kung kaya ko nga pong magbago, kaya rin nila, sagot ni Odessa. Seryoso ang muka. Ayokong may ibang babae na mapunta sa sitwasyon ko noon. Gusto kong maramdaman nila na may ibang paraan para umasenso. Si Eman naman ay hindi rin tuluyang nawala sa buhay ni Odessa. Madalas siyang tumulong sa negosyo nito, minsan sa pag-deliver ng mga malaking order gamit ang truck mula sa kanyang logistics company, minsan ay sa pag-aayos ng mga permits. Isang hapon, 3 silang magkakasama sa tindahan, nag-aayos ng lumang printer na ayaw gumana. Odessa, next time bili ka na ng bago, sabi ni Eman habang binubuksan ang takip ng printer. Hindi pwedeng laging ganito. Gusto ko sanang mag-ipon muna bago bumili, sagot ni Odessa. Hindi na kasi ako sanay na basta-basta gumastos. Napangiti si Naneth sa sinabi niya. Ayan anak, biro niya kay Eman. Mas matipid pa sa'yo tong kaibigan mo ngayon. Nagkatinginan sina Odessa at Eman at natawa. Pero sa likod ng tawanan, may bahagyang lungkot sa kanilang mga mata. Pareho nilang alam na kahit gaano pa sila naging malapit, hindi na nila babalikan ang dati. Minsan, tinanong ni Naneth si Odessa habang sila'y magkasamang nag-aayos ng mga lumang album sa bahay. Kung may pagkakataon, balikan mo pa ba ang nakaraan mo? Hindi yung masamang bahagi ha, kundi yung panahon na magkasama kayo ni Eman. Tahimik si Odessa bago sumagot. Tita, siguro hindi. Kasi kung babalik ako roon, baka hindi ko marating kung nasaan ako ngayon. At baka hindi ko natutunan ang lahat ng natutunan ko. Tumango si Naneth, may bahagyang ngiti sa labi. Magaling, kasi hindi lahat ng tao ay kaya talagang talikuran ang madilim na parte ng buhay nila at magpatuloy. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo pang nakilala sa bayan ang kwento ni Odessa. Madalas siyang imbitahan sa barangay hall para magsalita sa mga kabataang babae tungkol sa self-worth at financial independence. Kapag nagsasalita siya, laging tahimik ang lahat, parang ayaw mawala ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi hadlang ang kahirapan para manatili ka sa tama, madalas niyang sabihin. Pero minsan, kailangan mo ring tanggapin na magpapadala ka sa maling desisyon. Ang mahalaga, handa kang ayusin at pagbayaran iyon. At higit sa lahat, dapat may isang taong maniniwala sa iyo kahit sa oras na hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Tuwing naririnig iyon ni Naneth, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa isip niya, alam niyang siya ang tinutukoy ni Odessa sa huling linyang iyon. Bagamat hindi sila nauwi sa kasal ni Eman, naging matatag ang pagkakaibigan nilang tatlo. Si Eman ay patuloy na abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo, ngunit hindi niya nakakalimutang bisitahin si Odessa at si Naneth tuwing weekend. Kapag may malalaking event sa bayan, sabay-sabay silang dumadalo, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan at magkakampi sa laban na minsan ay halos sumira sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nagkukwentuhan silang tatlo sa balkonahe, napabuntong hininga si Naneth. Alam niyo, ang dami kong natutunan sa nangyari sa atin. Noon, mabilis akong humusga. Akala ko pag may nakitang mali sa tao, ibig sabihin masama na siya ng buo. Pero mali pala. May mga pagkakataon na kailangan lang nila ng taong magbubukas ng pinto para sa pagbabago. Tahimik silang dalawa, nakikinig sa kanya. Kaya salamat Odessa, dagdag ni Naneth. Dahil tinuruan mo rin akong magtiwala, kahit minsan lang. Napangiti si Odessa at sa kislap ng mata niya, makikita ang taong malayo na sa babaeng nakilala nila noon. Mas payapa, mas matatag, at higit sa lahat, mas totoo sa sarili. Sa dulo ng lahat, ang kwento ni Naneth, Eman at Odessa ay naging patunay na ang buhay ay puno ng mga pagkakataong magkamali. Ngunit higit doon, puno rin ito ng mga pagkakataong magbago. Mula sa isang misyon ni Naneth na protektahan ang anak laban sa maling tao,
Nauwi ito sa pagtuklas na may mga maling landas na pinipilit lakaran ng ilan, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kawalan ng pagpipilian. Si Odessa, na dating nababalot ng lihim at takot, ay nakahanap ng panibagong direksyon, isang buhay na malaya sa pang-aabuso at puno ng dangal sa sarili. Si Eman naman, sa kabila ng sakit, ay natutong tumanggap at magtatawad, piniling manatili bilang kaibigan at gabay kesa tuluyang talikuran ang taong minsan niyang minahal. At si Naneth, ang matapang at mapanuring ina, ay natutong mas magtiwala, mas umunawa, at higit sa lahat, mas makakita ng kabutihan sa kabila ng kahinaan ng tao. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami sa bayan. Patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na yugto, may ilaw na handang magbukas ng landas. At minsan, ang ilaw na iyon ay nagmumula sa hindi natin inaasahan. Isang tao, isang pagkakataon, o isang paniniwalang may saysay pa rin ang pagbabago. Sa huli, natutunan nilang lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa kung paano siya bumabangon at nagpapatuloy.